codenamed Vishnu ng Special Forces ng Philippine Army. Ito ang Marawi City. Ang Marawi City ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Mindanao, sa loob ng lalawigan ng Lanao del Sur. Ito ay kilala bilang kilusang sentro ng kultura at edukasyon ng mga Maranao at madalas tawag na Islamic City of the Philippines dahil karamihan sa mga naninirahan dito ay Muslim. Matatagpuan ito sa gilid ng lawa ng Lanao, isa sa pinakamalaking lawa sa bansa, dahilan upang maging mahalagang sentro ng kalakalan at kabuhayan sa rehiyon. Sa heograpiya ng Pilipinas, ang Marawi ay bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, isang rehiyong may sariling otonomiya sa ilalim ng pambansang pamahalaan. Sa kabuuan, ang Marawi City ay isang makasaysayan at kultural na lungsod na matatagpuan sa Timog Pilipinas sa pusod ng Mindanao. Kilala ang Marawi bilang Islamic City of the Philippines, isang lugar na may mayamang kultura at tradisyon ng mga Maranao. Kilala rin ito sa mga makukulay na ochre designs, malalaking torogan at mga paniniwalang nakaugat sa makasaysayan at pananampalataya. Higit sa lahat, kilala ang Marawi bilang isang lungsod na matatag, matapang at patuloy na bumabangon mula sa mga pagsubok. Ngunit noong 2017, ang katahimikan nito ay nabasag ng isang matinding sigalot na yayanig sa buong bansa. Noong May 23, 2017, sumiklab ang tinatawag na Marawi Siege. Nagsimula ito ng salakayin ng Mauti Group at mga kaalyado nito mula sa ISIS-inspired forces ang lungsod. Sinunog ang ilang gusali, itinaas ang itim na bandila at sinubukang agawin ang kabuuang kontrol sa Marawi. Agad na rumisponde ang Armed Forces of the Philippines upang pigilan ang paglawak ng teroristang grupo. Mula sa kalsada hanggang sa makikipot na eskinita, nagsimula ang isa sa pinakamalalakas na bakbakan sa kasaysayan ng modernong Pilipinas. Umabot ng mahigit 5 buwan ang labanan mula May 23 hanggang October 23, 2017, hanggang ideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte na liberated o pinalaya na ang Marawi mula sa kamay ng mga terorista. Sa gitna ng kaguluhan, libu-libong residente ang lumikas. Maraming tahanan, moske, paaralan at gusali ang nawasak. Ngunit kasabay ng pagwasak, ang pag-angat ng diwang makabayan at pagkakaisa ng mga Maranao at iba pang Pilipino. Ang pagbawi sa Marawi ay hindi lamang laban ng sundalo, ito ay laban ng buong bansa para sa kapayapaan. Hanggang ngayon, nagpapatuloy ang rehabilitasyon at pagbangon ng lungsod, kasabay ng pag-asa ng mga tao na muling maibalik ang buhay na minsang nawala. Ang giyera sa Marawi ay isang paalala na sa gitna ng dilim, may bayani. Sa gitna ng pagkawasak, may muling pagbangon. At sa puso ng bawat Pilipino, nariyan ang tapang para ipagtanggol ang kapayapaan. Mula sa pagkawasak noong 2017, dahan-dahan ngunit malinaw, muli nang bumabangon ang Marawi. Ngayon, may kita mo na hindi lang gulo at alaala ng digmaan ang nananatili, kundi pag-asa, pagbabago at muling pagtayo. Simula noong 2023, formal nang muling inayos ng pamahalaan ang estruktura ng rehabilitasyon. Sa ilalim ng Office of the Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation and Development, nakatuon ang pagsasaayos ng tubig, kuryente, pabahay, edukasyon at kalusugan, mga haligi ng isang maayos na komunidad. Hindi lang serbisyo, muling binuhay din ng komunidad. May mga programa para sa kabuhayan, lalo na para sa mga dating displaced persons. Nitong 2025, may mga tumanggap ng tulong pinansyal o puhunan sa ilalim ng programa para matulungan silang magsimula ng maliit na negosyo. Sa lokal ng pamahalaan at komunidad, mahalaga ang pagkakaisa. Ayon sa punong lungsod, ang pagbangon ng Marawi ay hindi lang proyekto ng gobyerno, kundi pagkilos ng bawat residente, tiwala at sama-samang pagtutulungan para sa tunay na pagbangon.
ang Marawi ngayon ay may pag-asa. Ang dating lungsod na wasak ng digmaan, unti-unti nang nagbubukas muli. Hindi lang para muling manirahan, kundi para mabuhay ng may dignidad, edukasyon at kinabukasan. At sa puso ng bawat Maranaw at Pilipino, nandyan na ang determinasyon na muling buuin ang Marawi. Sa abo ng nakaraan, may sisikat na bagong Marawi.